Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Walang kinalaman sa paparating na barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre ang ilang napaulat na insidente ng karahasan kamakailan ayon sa Commission on Elections. Kabilang dito ang pamamaril sa mga barangay tanod kung saan ay napatay din ang suspect sa Cainta, Rizal noong nakaraang linggo. Ang pagkasugat ng 4 na pulis sa isang engkwentro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Datu, Salibo, Maguindanao noong August 29 at ang pagpatay sa isang kandidato sa pagkapunong barangay sa Midsayap, North Cotabato dahil isa umano itong rido o away ng angkan. Samantala, iniimbestigahan pa ng kapulisan ang insidente ng pagpatay kay Alex Repato na muling tumatakbo bilang kapitan ng barangay San Jose sa Libon, Albay. Dagdag pa ng COMELEC, hindi rin maituturing na election-related violence ang pagpatay sa ilang opisyal ng barangay sa Libon na nangyari bago ang panahon ng eleksyon. Gayunpaman, iniutos ng COMELEC ang pagbuo ng task force sa Libon at Midsayap at pagtatalaga ng karagdagang pulis at sundalo na magtitiyak ng seguridad. Nanawagan din ang ahensya na magbukas ng hotline kung saan makakatawag ng pulis anumang oras. Tinitingnan ng Philippine National Police ang pagsasailalim sa red area ng nasa 27 lugar bilang election areas of concern para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre at 30. Hinikayat ni Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos ang Philippine National Police na ituloy ang paglilinis ng kanilang hanay para maalis ang mga pulis na sangkot sa iligal na droga. Ito ay matapos masibak sa pwesto si Mandaluyong City Police Chief Colonel Cesar Herente dahil nagpositibo ito sa isinagawang surprise random drug testing noong August 24. Ayon kay Abalos, suportado niya ang pagsasagawa ng mga surprise drug tests dahil isinusulong anya nito ang pinakamataas na standard sa hanay ng kapulisan. Samantala, itinalaga sa pwesto bilang bagong hepe ng Mandaluyong City PNP si Colonel Mary Grace Madayag, kapalit ni Herente. Posible umanong matagalan pa bago makumpleto ang Code of Conduct sa South China Sea ayon sa Department of Foreign Affairs. Sa palace briefing kanina, kinumpirma ni Assistant Secretary Daniel Espiritu ng Office of ASEAN Affairs na maraming hadlang sa pagkumpleto ng COC, kabilang na ang magkakaibang interes ng mga bansa. Ayon kay Espiritu, hindi dapat madaliin ang mga talakayan ukol sa isyong ito. Inaasahan naman makikiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nalalapit na 43rd ASEAN Summit na gaganapin sa Jakarta, Indonesia sa susunod na linggo. Sa nakaraang ASEAN Summit noong Mayo, sinabi ni Marcos na isa sa tinalakay ang COC sa pag-asang magkakaroon na ng konkretong plano ukol dito. Nagbabala ang National Privacy Commission sa publiko laban sa mga individual na nag-aalok bilhin ang mga rehistradong SIM cards nila. Ayon sa NPC, nakatanggap sila ng ulat na may mga individual na nag-aalok na bilhin ang mga registered SIM cards sa halagang 1,000 piso. Babala ng NPC, mapanganib ang ganitong gawain para sa nagmamay-ari ng SIM cards dahil maaaring gamitin ang kanilang numero at datos sa mga iligal na aktibidad. Ayon pa sa NPC, ang mga mahuhuling bumibili ng nakaregister na SIM cards ay maaaring pagmultahin ng 100,000 hanggang 300,000 pesos at posibleng makulong ng mula 6 na buwan hanggang 6 na taon. Inikayat ng NPC ang publiko na i-report ang ganitong uri ng gawain sa kanilang telecommunications provider at agad na ipaalam kung mayroong mga pagbabago sa kanilang impormasyon bilang subscribers. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines, nag-aatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.